Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng linggo. Ngayon po, no, may 10 magagandang karera tayo at gaganapin po ngayon ang Triple Crown Hopeful at 3-year-old, no, stakes race. Napakagandang karera po ngayong araw na to, no. Just sit back and relax, no. Manood lang po tayo at manaya. Uulitin ko po, itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Ang start time po natin, no, ay 2:30 ng hapon. At umpisahan na po natin. Race number 1, kung saan po magsisimula ang unang Pick 6 3-year-old imported local challenge race. Ang distansya po dito ay 1,400 meters. At itong karerang ito ay napakaganda. Yung dalawang kabayo maglalaban dito ay parehas may 1.24 sa 1,400 meters, kaya parehas magaling, walang tulak kabigin. Si Anytime Anywhere may 1.24 po yan at si Morally may 1.24 din po yan. Pero mas nai-impress po ako sa kabayong Morally na sakay ni Mark Alvarez. Kung sakaling mabigay siya naman ng pressure ni Anytime Anywhere, may couple entry po siya na may panalo rin, yung Kiss the Moon. Sa tingin ko ganoon ang pwedeng mangyari dito sa karerang ito mukhang ipe-pressure na kaagad ni Anytime Anywhere si Morally sa unahan para magkaroon ng chance yung couple entry niyang manalo, no? Parang may two head sila na possible na makachamba kay Morally, no? Kaya dito sa race number 1, ang pili ko po, doon ako sa numero 3, Morally. Panigundo ko naman po, numero 1, Anytime Anywhere, coupled with Kiss the Moon. Sa race number 2, dito po magsisimula ang ating first winner take all, no? The 2025 Pilracom second leg 3-year-old locally bred stakes race. Distansya po rito ay 1,800 meters, ang haba po ng distansya, no? At dito po, full gate po tayo, no? Ito, itong karerang ito sa tingin ko, no? Wala akong ibang nakikitang mabilis dito bukod kay Lilibel at El Jaleo. Kaya lang itong si El Jaleo, lately, yung dalawang stake race niya, hindi ako nai-impress, Buti pa nung 2-year-old siya, lagi siya nananalo, no? Ngayon, medyo hindi magandang mga tinatakbo niya, no? Kaya dito siguro napupusuan ko yung numero 5 sakay ni Uno Hernandez sa Lilibel, no? Sa tingin ko, siya ang mauuna rito, no? Si Lilibel. Tingin ko kaya naman niyang makatapos sa ganitong distansya. Yung ibang mga kalaban naman niya, puro mga deremate halos, no? Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban yung sa isa rin siguro si El Jaleo na sakay ni Patty Dilema, no? Dahil alam naman natin na medyo malalakas ang nilalabanan nito. Siguro ito magandang dihado, laging in the money. Ito, hindi lang lumagpas na karaan to. Numero 9, Tasha, napapatubayan ni Claro Espare. Magandang dihado po yan. At yung numero 14, Supreme Dynasty. Pwede nyo pong isama yan. Sakay ni Kelvin Abobo, paborito ko pong kabayo yan. Malakas rumimati yan, Supreme Dynasty. Kaya dito, no, sa race number 2, ang pili ko po, doon ako sa numero 5, Lilibel. Panigundo ko naman po, numero 6, El Jaleo. Isasama ko pong pandihado. Ito, dalawa na po ang isasama kong pandihado. Baka kursunada nyo lang po. Numero 9, Tasha. At yung numero 14, Supreme Dynasty. Sa race number 3, dito po, magsisimula po ang ating first pick 5. The 2025 Pilracom second leg Hopeful Stakes Race. Distance po is another 1,800 meters. May 11 kalahok po dito. At may makikita rito tayo, bagong kabayo, numero 1, Easy Money, sa kay ni JT Pabilik. Medyo nai-impress po ako sa kabayong ito, si Easy Money, no? Dalawang tinakbo niyang barrier run, no? Yung unang barrier run ni Easy Money po, nagpreba po yan sa 1,400 sa 1,200 meters ng 1.13.8. Medyo magaling po yun, no? At tumakbo po siya ng milya, nag 1.45.4. Kaya sa tingin ko, magalaki po chance nitong Easy Money na to. Diyan po ang nakukursundahan ko dyan. Ang tingin kong magbibigay ng magandang laban yung sweepstakes winner, no? At medyo kaya lang lately hindi magaganda mga tinatakbo, pero baka ngayon, no, dahil nagpalit ng hinete from Kelvin Abobo to Patty Dilema. Alam naman natin buena si Patty sa mga malaking karera, no? Yung numero 5 na si Natasha, magandang yan po ang pwedeng makalaban niya dyan, no? Although yung Diamond Power may chamba rin po yan, at saka yung District 1, no? Magaganda rin po ang mga tinatakbo niya. Si Diamond Power po may 1.46 media sa milya at 1.15 sa 1,200 meters, no? Ito naman si District 1, galing po sa panalo sa 3-year-old, no? Maganda rin po ang panalo, kaya lang hindi ko gusto yung preba at nag 1.43 lang po siya sa milya. Ito magandang diado po para sa akin, no? Itong numero 6 is Flaming June.
Laging bitin lang po to sa kay ni Bumbong Villegas, no? Pero laging timbang tong kabayong ito. Magandang dihado po yan, Flaming June. Pwede nyo pong isama yan. Kaya dito sa race number 3, ang pili ko po, doon ako sa numero 1, Easy Money. Panigundo ko naman po, numero 5, Natasha. At isasama ko pong pandihado, numero 6, Flaming June. Sa race number 4, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 3, 40 to 46, 47 to 53 merge. Dito po magsisimula yung ating second winner take all at ang distansya po rito ay milya, no? Dito, no, makikita natin, no, kung makakabawi kaya yung numero 1 Andy Amo Apparency na nakatikim ng talo, no? Nakatikim ng talo nakaraan kay Mano Dura, no? At ito from Jeffrey Sarati, binigay na po kay Patty Dilema, no? Malalaman natin, no? Ito naman si Accidental Hero galing po sa panalo, no? Impresibo rin po. Ito naman si Barati, pang-apat po dumating sa laban nila yon. Pero syempre dito tayo sa tingin ko walang mauuna. Si Palawig, tingin ko kayang-kaya niya area niya para siya na rin ng bandera dito. Numero 7, Sherbet Fountain, nagamay ni Mark Alvarez. Ito inabot lang po ito ni Mano Dura, si Sherbet Fountain, no? Dikit-dikit lang po yan, nakipaglutsahan lang po yan. Ngayon sa tingin ko, angkop ang distansya sa kanya at siya ang mauna. Siya ang horse to beat sa laban na to, no? Kung habulin siya ni Andy Amo at ni Palawig, re-remate po, yung na segundo nakaraan, no? Yung dikit-dikit lang sila, yung Ace of Diamonds, no? At hole in one. Sakay na ngayon ni from Uno Hernandez, binigay na po kay Bumbong Villegas, mukhang bugbuging kabayong ito, no? Sa tingin ko, yan ang pwedeng tsumachamba dun sa numero 7, Sherbet Fountain. Kaya dito sa race number 4, ang pili ko po dyan. Doon ako sa numero 7, Sherbet Fountain. Panigundo ko naman po, numero 2, Hole in One, coupled with Ace of Diamonds. Sa race number 5, dito po, magsisimula po yung second pick 6, no? The 2025 Pilracom second leg Triple Crown Stakes Race, no? Distance po rito ay 1,800 meters at may 11 kalahok. Yung first leg po, ang nanalo po si Binalot EU. Halos isang kabayo lang sila nagkatalo ni Constatic Offer, no? Sinunod lang si Constatic Offer, no? Bandera si Binalot EU. Ngayon sa tingin ko may mauuna rito, andyan si Zoom In at saka si He's So Fine. Si He's So Fine nanalo po yan ng hopeful. At para sa akin napaka-impresibo ng panalo ni He's So Fine noon, ang layo nanalo. Sa tingin ko ito ang hahabulin nila diyan, no? Kung hahabulin namang malupit ni Binalot EU, si Constatic Offer naman ang pwedeng lumimate or makakasunod, no? Kasi si Constatic Offer lately sinusunod na, no? At nasigundo nga po yan nung nanalo si Binalot EU. Itong kayarang ito sa tingin ko, ako sa akin sa akin lang, no? Medyo kokontrahin ko muna si Binalot EU. Ang napupusuan ko po diyan, dun ako sa paboritong kabayo, numero 4, si Constatic Offer. Panigundo ko naman po, numero 7, He's So Fine. Sa race number 6, dito po magsisimula po ang second pick 5, no? Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 5, 11 to 15 split. Distance is 1,400 meters. Dito po full gate po tayo. Dito, no, sa tingin ko, no, para sarili kong opinion ulit, nakakalamang sa akin numero 1, heavyweight, sakay ni JT Pabilik. Maganda ang numero ngayon. At wala namang ibang masyadong matunin bukod kay Elegant Lady. Nahuhuli pa sa larga si Elegant Lady. At si Axis Division naman, sa tingin ko kayang-kaya ni heavyweight ang area niyan. At tingin ko pwedeng magbigay ng magandang laban po dyan. Yung Autumn Shower, kaya lang makikibalita lang din po kayo dahil galing po sa panalo yan, no? Makikibalita lang po kayo sa connection. Kung gusto niyo naman ng Diado, binigay na po kay JB Guerra Sakay, gamay niya po yan at angkop ang distansya. Ang numero ngayon nasa labas, numero 9, mukhang makakasabay ito sa largahan, no? Yung Go Aidan Go, magandang Diado po yan. Kaya dito sa race number 6, ang pili ko po, doon ako sa numero 1, heavyweight. Panigundo ko naman po, numero 13, Autumn Shower. At isasama ko pong pandiado, numero 9, Go Aidan Go. Sa race number 7, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 4, 28 to 33. Another 1,400 meter distance. Another full gate na naman po tayo. Another anybody's race naman po. Pero para sa akin, eto gumanda lang ang lundag. Ang layo kasi sa bugaw nito Redeemer, no? Yan po napupusuan ko niyan, Redeemer, nasakay ni John Paul Guse. Ang problema lang po kasi masyadong malayo inaalis, no? Pero kung makakasabay po ito ng mga pangwalo, pangsyam, sa tingin ko mananalo At tingin ko pwedeng magbigay ng magandang laban sa kanya, no?
si Crusading sa ni Jan Alvin na, no, from JRD Ocampo. Si Make Clear naman nung karera, puro bandera. Akala ko mananalo na to kaya lang pagdating ng diretso lumakad no. Ito gusto ko dehado, no, yung numero 2 na si Glenn Moon sa ni Paruhino, padehado sa Hinete, no. Na-impress din naman po ako sa panalo nito doon sa kanyang maiden race, no. Si Glenn Moon, no. Nagpakaba pero nung remate, ibang klase yung mga paa, no. Bugal-bugal yung remate. Kaya sa race number 7, pili ko po numero 6, Redeemer. Panigundo ko naman po numero 3, Crusading. At isasama ko pong pandiyado, numero 2, Glenn Moon. Sa race number 8, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 6 to 10 split. Distance is another 1,400 meters. May 14 na kalahok dito tayo dito, no. Dito napupusuan ko, no. Ito 2 beses na segundo no. Puro kapiraso lang, hindi lumagpas. Numero 14, Malabon King. Gamay ni JRD Ocampo. Sa tingin ko lamang po yan. Yan po ang napupusuan ko. Ang pwedeng magbigay ng magandang laban po rito, yung numero 2, Middle Strength, no. Sa kanya ni Patty Dilema, no. Kasi siya po ang may best time po dyan. May 1.13 po yan. Kaya dito sa race number 8, pili ko po numero 14, Malabon King. Panigundo ko naman po, numero 2, Middle Strength. Sa race number 9 sa penultimate race, Pilracom rating based handicap system race, class 4, 22 to 27 split. Distance is 1,400 meters. Dito sa kayarang ito, no. Ako, ang napupusuan ko na rin, wala nang paligoy-ligoy pa. Yung numero 7, Border Force. Kaya lang, nasuki ni Tadius. Ngayon, wala naman si Tadius na. Sa tingin ko, malaki na po panalo niya rito. Sakay pa rin ni JR Sargent de Ocampo, no. Mukhang kabitan sa Hinete. Ang tingin ko pwede mabigyan ng magandang laban sa kanya rito, yung sa tingin ko pwedeng mauna at walang makakalutsa, numero 5, Gamer Winner sa kay ni Christian Advincula. Pwede makabuo ng area to. At wala naman ako na ibang nakikita ibang matunin, bukod kay Dakota Elegance, kaya naman yan sa airhan. Kaya dito sa race number 9, pili ko po numero 7, Border Force. Panigundo ko naman po numero 5, Gamer Winner. Sa race number 10, sa last and final race, Pilracom rating based handicap system race, class 4, 16 to 21 speed. Distance is 1,400 meters. Another full gate po tayo rito. Dito, anybody's race po. Pero dito, bahala na si Batman. Ako, napupusuan ko po dyan. Dahil nga nagbibigatan din yung ibang mga llamado, 457, 56.5, 56. Doon ako sa numero 11 na si Sting, no? Sa kay ni Kelvin Abobo, no? Sa tingin ko, siya makakarimati rito, no? Ang nakikita ko magbibigay ng magandang laban dyan, yung numero G's na si Basket of Gold, na sa kay ni Claro Espare, no? Sa tingin ko, yan ang mauuna dyan. Ito naman, meron na, yung numero 9, main event, magandang dihado po yan sa kay ni Jordan Guerra. Kaya sa race number 10, pili ko po, numero 11, Sting. Panigundo ko po, numero 10, Basket of Gold. At isasama ko pong pandihado, numero 9, main event. Shout out nga pala kay Sir Pax ng Barkadahan OTV. Located po siya sa 1139 New Antipolo Street, Corner Vargas. Malapit lang po sa Abad Santos, yung bagong ginawang tulay. Very convenient and attentive po ang mga tao. Pwede po kayong mag-EB at party while betting on racing. Baka magawi kayo dyan sa Herrera, Corner Oroqueta. Andyan po ang Pipay's Halo-Halo. Ang isa sa pinakamasarap na halo-halo at homemade lahat ng ingredients po dyan. Ultimo Ice Cream. Tabi lang po yan ng Pares. At tatapat po ng Kapihan. Shout out kay Sir Arnel Mendoza. Please support his channel. Shout out po Sir Arnel Mendoza. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya at yung mga nakasunod. Sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikiusap lamang at makikisuyo sa inyo na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing.